Okay. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan naman ay yung uri ng ating paglilingkod sa Diyos. Yan. Lahat po ba tayo naglilingkod kay Lord? Kasi, iniligtas tayo ng Panginoon. Alam nyo yung uri ng pagliligtas sa atin ng Panginoon ay talagang grabe. Matindi. Yung komunyon ay hindi na natin masyadong naibibigay yung kalaliman ng ating pangunawa. Ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, doon ay sinampal, tinusok ng sibat, pinalo, pinako, binunutan ng balbas, dinuraan, para tayo lamang ay maligtas. Amin po ba? Ngayon, for your information, tayo po ay hindi iniligtas para magpakasarap sa ating buhay. Tayo po ay hindi iniligtas para ituon natin yung ating sarili sa ating sarili mismo, sa ating pamilya, sa ating business, sa ating gawain. Tayo po ay iniligtas para maglilingkod sa Kanya. Sino po ang naglilingkod sa Kanya? Itaas nga po kamay. Okay. So yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Paano ba tayo maglilingkod o naglilingkod? Sa panahon natin na ito, marami pa rin na nakakaalam kung naglilingkod nga siya sa Panginoon o hindi. Marami rin na nakakaalam na akala niya naglilingkod siya, pero hindi pala katanggap-tanggap kay Lord yung kanyang paglilingkod. Marami rin. Yung ang alam niya, siya naglilingkod, pero yung pala, sarili lang niya kanyang pinaglilingkuran. Kaya yun po yung ating tatalakayin ngayon. Meron pong dalawang klase na naglilingkod sa ating Panginoon. Una, ang tawag natin dito ay sakto lang. Ano ibig sabihin ng sakto lang? Ito yung ordinaryong paglilingkod lang. Ito yung tinatawag natin average lamang. Ito yung tinatawag natin sa English na mediocre. Ito yung tinatawag natin na, kumbaga, ito yung mga taong ayaw iwanan yung kanilang comfort zone sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung sinabi ng mga iba na Zimbabwe. Zimbabwe naman. Hello? Ito yung unang uri ng paglilingkod. Sakto lang. Hello? Then ang pangalawang uri ng paglilingkod, ito yung extraordinary. Ito naman yung mga taong, kumbaga, naglilingkod sa Panginoon at malaki ang kanilang nagagawa sa pagpapalawak ng kahanan ng Diyos dito sa lupa. Sabi nga kanina ni Pastor Aruda, occupy till I come. Marami yung mga taong ganito, sila ang mga dahilan kung bakit lumago ang gawain. Sila ang mga dahilan kung bakit lumawak ang kaharian ng Diyos. Na kung ating babalikan noong mga year 1990s, ito kung lang ito, pawid lang yung church na ito. Ito ay, kumbaga, yung dingding ay buho lamang. At talagang ang mga tao noon ay siguro nasa 30, mga ganun. Maraming tao na naglingkod kay Lord na yun ang dahilan kung bakit ganito na ngayon itong church na ito. And then, ito yung mga tao, itong mga extraordinary ito yung tinatawag natin na very passionate. Alam niyo yung salitang passionate, ito yung
hard to control the emotion. Barely control their emotion. Kumbaga, ito yung talagang extraordinary yung pagmamahal nila kay Lord. Ito yung mga taong talagang bigay todo ang paglilingkod nila kay Lord. Yun yung very passionate. Then yung iba naman, ibig sabihin, ang iba pang katangian ng extraordinary, ito yung sinasabi nilang priority nila Diyos. Yan yung dalawang uri. Una, sakto lang. Pangalawa, extraordinary. Ngayon, saan kayo dito sa dalawang ito? Yun yung ating pag-aaralan. Kaya ito nilagyan ko ng pamagat na o tema na a heart fully committed to God. Sabi na natin, fully committed to God. Ang pusong buong-buo na ipinagkaloob sa Diyos. Yeah. Okay. So, tanong ko na, bakit ang puso ang nagpapasya sa ating paglilingkod sa ating Diyos? Bakit? Bakit ang puso? Hindi yung mabuting gawa, hindi yung emosyon, hindi yung conviction, hindi puso. Yun yung sabi dito sa 2 Chronicle 19:9. Sabi na dito, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is fully committed to Him. So, ang tinitignan ng Panginoon to and fro all over the earth ay itong mga taong may mga fully committed heart na naglilingkod sa Kanya para mabigyan niya ng strong support. Kaya ang nagpapasya ng ating paglilingkod ay hindi ang mabuting gawa, hindi yung kanilang kasipagan, dahil kung kasipagan hindi nalulupaypay, ay hindi na sana sinabi ni Lord sa Church of Efeso na nakikita ko yung sipag nyo, nakikita ko yung pagpapagal, nakikita ko kung paano nyo pinangalagaan ang aking pangalan, subalit meron lang isang bagay na isinasama ng aking kalooban. Wala na yung inyong first love. Kaya hindi po yung sipag, kundi ang nagpapasya ng paglilingkod natin sa Panginoon ay yung ating puso. Amen! Gets nyo? So yun ang number one. A heart fully committed to God will get strong support from God. God will bring him into His promised land. Siya ang nagdadala, itong mga fully committed na ito sa Panginoon, ito yung tumatanggap ng matinding suporta kay Lord, at ito ang nagdadala sa kanila sa tagumpay. Amen po ba? Yes. Okay, then sabi sa Numbers 4:24, but because my servant Caleb, yan si Caleb, isang uri ng extraordinary na naglilingkod kay Lord. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Ano ang ibig sabihin ito? Follows me wholeheartedly. Kasi nung panahon nila Caleb at Joshua, pinaispayan sa kanila itong Kanaan. At nakita nila sa 12 espiya, 10 ang puro negatibo. Tirahan ng higante, ay ang kapal ng bakod, napakataas yung bakod, ay yung mga tao doon na nakatira, ang tingin nila sa atin ay tipaklong lang, at ganun na rin ang tingin namin sa ating sarili, tipaklong lang din, kakainin lang tayo ng buhay. Pero si Caleb at saka si Joshua,
Sabi niya, pasukin na natin yan. Dahil tiyak tayo magtatagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Yun ang sabi ni Kelly. Kaya tawag sa kanya ng Panginoon, a man with different spirit and follows me wholeheartedly. Ano ibig sabihin ng wholeheartedly? Ito yung mga taong hindi nakatingin sa mga kapaligiran, sa mga circumstansya, hindi nakatingin sa problema. Dahil alam na alam ng mga tao nito na anumang klaseng problema, maliit, malaki, alam nila na mas malaking dihamak ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi yung makakita lang ng kaunting problema, ano ba yan? Nagre-reklamo na kagad. Ito yung mga mediocre. Ito yung mga tinatawag na half-hearted. Pero yung extraordinary, anong higa-higanti yan. Yun yung men with different spirit. They follow God wholeheartedly. Amen. Yan po ay si Kelly. Amen. Then, pangalawa, ano naman ang requirement ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya? Ang requirement ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya ay ang ating puso. Amen. Hindi yung gwapo, hindi maganda, hindi marunong, hindi matalino, hindi yung mayaman, hindi yung mahirap. Ang tinitingnan ni Lord sa mga naglilingkod sa Kanya ay yung puso. Amen. Dahil ito sabi ng Panginoon sa Matthew 12:35, mabuti ang sinasabi, buksan nyo yung Biblia. Sa Matthew 12:35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Yan. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Kaya ang basihan ng Panginoon, ang hinahanap niya, puso. So, kaya yung 10 ispya, puro negatibo yung laman ng puso Kaya nung mag-report sila, negatibo Ayaw ni Lord John. Dahil si Lord, sa Kanya, walang mananalo. Si Lord, siya ang the best. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen! Kaya pag sinabi mo, talo tayo mga higanti yan, para mo sinabi, walang kwenta yung Diyos mo. Kaya sabi sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ay nung nakita ng Diyos, itong siya rin Saul, na hindi wholehearted, hindi committed, wholehearted itong si Saul, half-hearted lang, inalis siya ng Panginoon pinahari. At si Samuel, Propeta Samuel, sabi nga, maghanap ka ng kapalit ni Saul. Pumunta ka sa bahay ni Jesse. So pumunta siya ron, nung dumating si Samuel sa bahay nila Jesse, nakita niya yung 3 magkakapatid. Si Eliab, si Abinadab, at saka si Sama. Nung nakita niya ang tatangkad, matipuno, ang gugwapo. Kaya sabi nga, nung nakita niya yung panganay, sabi ni Samuel, ito na siguro pinipili ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, di yan. Okay, pumunta sa kay Abinadab, ito siguro. Gwapo, matipuno. Sabi ni Lord, hindi yan. Pumunta ka kay Shama, ganun din, hindi yan. Ang sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak? Meron pa. Nagpapastol, tawagin ko. Dumating si David. At si David ang pinili. At ito sinabi ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, sinabi na kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Sabi ng Panginoon. Si Yahweh ay hindi tumitingin
na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen. Maliwanag ba? Yes. Ang puso ang nagpapasya sa ating paglilingkod. Amen. Kaya nga, ito yung standard natin. Ito, madalas kong sabihin sa mga pastor ko eh. Pag kayo'y namili, huwag nyo piliin yung mga matatalino. Huwag nyo piliin yung mga magaganda. Huwag nyo nang basihan. Ang piliin nyo yung puso. Amen. Kasi ang puso, marunong mag-unawa. Yes. Ang puso, marunong magmahal. Amen. Ang puso, priority ng Diyos. Yeah. Ang puso, priority ng tao. Hindi niya priority yung kanyang sarili. Kaya puso ang pinipili ng Panginoon. Amen. Patahimik yung ba? Amen. Sakto lang ba o extraordinary? Yung iba nga, ang dahilan kung bakit umating sa church pagandahan lang ng suot eh. Ang bago. Pupunta ko sa church, bago yung damit ko ngayon. Hindi suot ang basehan ng paglilingkod kay Lord. Puso. Yes. Maliwanag po ba? Amen. Okay. Ang aga-aga pa, nakatahimik na kayo eh. Medyo kinakabahan tuloy ako sa inyo. Okay, then, ang liwanag sabi niya, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen. Kaya naman, buksan naman ninyo yung puso nyo kay Lord. Sabihin mo naman kung nag-pray ka, Lord, ikaw pa ba ang priority sa puso ko? Ikaw pa ba yung nandyan, Lord? O baka yung guwapo ko ng asawa o maganda ko ng asawa? Sa puso ko ba, Panginoon, ikaw pa nandyan o yung aking priority na sa business? Hello, gets nyo? Amen. Alam nyo yung extraordinary, yung mga excited? Abay, alas 4 pa lang na madaling araw, gising na yan, masaya na yan, naliligo na yan. Hanggat maaari, siya ay nagbubukas ng pintuan. At siya yung mga dapat nag-aasa, hindi. Pagpasok sana upuan ko dito, ha? Hindi ganun yung mga extraordinary. Gets nyo? Amen. May tao pa ba? Amen. Okay. Bakit sa puso tumitingin ang Diyos at hindi sa mabuting gawa? Sabi sa Matthew 12:35, sinabi ko na ito kanina, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Hindi po nanggagaling sa mabuting gawa yung iniisip ng puso. Pag sinabi natin puso sa Biblia, hindi yung pumipitik. Isip ang ibig sabihin nun. Then, sabi na, masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kung ano ang nag-uumakaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Amen. Kapag ang tao, kasi alam niyo, itong nakaraang linggo, minsan nag-pray ako kay Lord, siguro 5 o'clock. Para bang dry yung prayer ko, para bang ang layo ng Diyos sa akin. Ako, bakit parang ganito yung aking nararamdaman? Lord, bakit? Anong problema ko? Alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, yung prayer ko, traditional na eh. Ako, ano yung ibig sabihin ng prayer na traditional? Yung bang pag-gising mo sa maga, Panginoon, pinupuri kita, dinadakila kita, Panginoon. Lord, itinataas ko si ganito, si ganyan, Panginoon, pagpalain mo sila. Traditional na yan eh. Baguhin mo, parang yun yung sinasabi sa akin sa puso ko ng Panginoon. Amen. Hindi ba ang utos ko sa iyo? Lahat
the Lord your God with all your heart. Heart. Sabihin natin, heart. With all your soul, with all your might or strength. Then love your neighbor. Then, ito'y dinugtong niya. In all circumstances, give thanks unto the Lord. Ako, ang tagal kong pinag-aralan, ano ibig sabihin nito? Dahil ito ngayon, sumunod na kinamagahan, mga 5 o'clock, punta ako sa pisina ko, pagod ko. Ay, Panginoon, maraming salamat, Lord God. Ang sarap ng gising ko. Magandang umaga po, Lord. Panginoon, sarap. May kapayapaan ako natulog, may kapahingaan ako natulog, may kaayusan, Panginoon. Ang himbing ng aking tulog, salamat, Panginoon. Iba yung naramdaman ko, gusto kong maiyak eh. Kaya sabi ni Lord, all have sinned and fall short of the glory of God. Giving glory to God ay yung pinapasalamatan siya lagi sa ginagawa niya sa atin. Amen. Kung tinanong ni Pedro, Lord, ilang beses ba ako magpatawad sa isang araw? Sinagot siya ng Panginoon, sabi na, 70 times 7. Pero ang tanong, ilang beses kang dapat magpasalamat kay Lord sa loob ng isang araw? Okay, kung ang pasalamatan natin ay yung hangin na sinisigot natin, okay, ganito na lang. Hindi ba? Kasi nung isang dinalaw ko sa hospital yung asawa ni Pastor Manny Ravelo sa Kawayan, talagang maputla na yung bibig, hindi na kumikilos. Talagang si kamatayan, talagang nakikita ko na. Ako, in Jesus' name, lumayas ka dito sa tanas sa pangalan ni Jesus. Ako, Lord, sorry, hindi pa rin si Satanas, si kamatayan lumayas. Yun yung aking, ngayon, nung makita ko, abay naka-oxygen. Nung tinanong ko yung oxygen, mahal pala oxygen. Paano kung sisinglin tayo ni Lord ng piso na lang kada singhot ng oxygen? Piso. Magkano? Ilan ang utang natin? Sa maghapon. Hindi ba kaya mas maganda? Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Di ba mas maganda gano'n? In all circumstances, give thanks unto the Lord. Amen. Kaya nabago yung aking prayer. Tuwing gigising ako, salamat, Panginoon. Ganda ng umaga. Salamat, Panginoon. Mainit, Panginoon. Lumalabas yung pawis ko. Yung iba naman, reklamo, ang init naman ng panahon na ito. Grabe. Hello? Tahimik. Parang nagsabi ako ng totoo nun. Okay. Kaya kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Kaya tingnan ninyo, doon ang dahilan kung bakit sa puso nakatingin ang ating Panginoon. Amen. Okay. Number 3. Ang gusto ng Diyos sa kanyang bansa ay ang paglingkuran siya ng buong puso para sila ay maging matatag. Amen. Puso rin ang nagpapatatag sa ating paglilingkod. Hallelujah. Because from there, compassion comes out. Sabi na sa Deuteronomy 12, And now Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Amen. Hindi mo mapaglingkuran ang ibang tao kung wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nung nagbigay ang Panginoon ng kanyang commandment, 2 commandment, inuna niya yung love the Lord your God with all your heart. Kasi kung ibinigay mo yung buong puso mo kay Lord, kaya mong ibigay yung pag-ibig mo sa ibang tao. Amen. Kung wala yung pag-ibig sa iyo ng Diyos, hindi ka magbibigay ng pag-ibig mo sa ibang tao.
Because you cannot give anything that you don't have. Love the Lord your God with all your heart. Amen. Hindi mo mapuri ang Diyos ng totoo kung hindi mo mahal na mahal ang Diyos. Maring pupuri ka, kumakanta ka, kaya sabi tuloy ni Lord sa proverb o sa Isaiah, these people were praising me with their lips, but not with their heart. Pati sa ating pagpuri, ang gusto ng Panginoon nanggagaling sa puso, hindi Amen. nanggagaling sa bibig. Yes. Hello? Amen. Kaya, napakalaga ang puso natin sa paglilingkod kay Lord. You cannot fully committed unto the Lord Amen. kung half-hearted ka. Kailangan fully committed. A heart that was fully committed unto the Lord. Amen. Kasi, Yes. meron pong pastor ng 12 na nagpunta sa akin, humingi ng counseling sila mag-asawa. Pastor, sabi niya, naka-5 business na yung aking tinayo. Bankrupt. Nagpatayo ng restaurant, bankrupt. Nagpatayo ng kapihan, bankrupt. Nagpatayo uli ng samyupsal, bankrupt. Nagpatayo uli ng puro juices naman, bankrupt. Pastor, sabi niya, baon na ako sa utang. Nakakuha pa ako ng sasakyan na binabayaran ko. Ngayon, Pastor, sabi niya, ano bang maipapayo mo sa akin? Tanong ko sa kanya, ano ba ang natanggap mong propesiya galing kay Lord nung bago ka sumampak sa pagpapastor? Eh, Pastor, sabi mo sa akin noon, I will serve the Lord wholeheartedly, full commitment. Amen. O ano ba ibig sabihin ng full commitment? Na ikaw mag-business, na ikaw ganito, ganyan, mag-networking. Ang full commitment, full time. Pastor, paano kung magpupuntan ako, may utang ako sa sasakyan, umutang ako ng kapital, dinagdagan ko yung kapital ko dahil pabankrupt na nga. Paano pag guminto ako? Yan ang sinasabi ko. Maraming taong ganyan na hindi naintindihan yung ibig sabihin ng pananampalataya. Iba yung paniniwala, iba yung pananampalataya. Anong pagkakaiba? Ang pananampalataya ay isinuko mo na lahat sa Panginoon ang buhay mo. Sa Kanya ka umaasa, ano man ang sitwasyon, sa Kanya ka umaasa, ano man ang problema mo, sa Kanya ka umaasa, ano man ang darating na chaos, tagtuyot sa buhay mo, sa Kanya ka lang aasa. That is faith. Amen. Yung paniniwala, maaaring naniniwala ka lang, pero yung puso mo at buong pagkatao mo, hindi mo ibinigay sa Kanya. Now, this is my advice bilang head pastor mo. Kung gusto mo, mamili ka. Being a businessman o being a pastor. Pastor, pastor sa amin, pastor. Ngayon, kung magpapastor ka sa 12, sundin mo yung sinabi ng Panginoon sa Kanya, sinabi mo sa Kanya, serve the Lord wholeheartedly. Amen. Ayaw kong mapakinggan yung paano. Paano yung, naku please. Ito, tandaan mo, unang sign, sabi ko sa Kanya, kapag nag-promise ka ngayon kay Lord na mag-full-time ka, maglingkod, sa loob ng linggong ito, may darating sa buhay mo. At sasabihin niya, siya ang magbabayad sa monthly payment mo sa iyong sasakyan. Nalaki yung mata. Pangalawa, may darating sa inyo, magbibigay ng bigas, ng gulay, ng kape.
darating sa buhay mo. Pangatlo, yung utang mo na kapital, hindi matatapos itong linggong ito, mababayaran mo. Nanlaki yung mata. Faith. Amen. Manampalataya ka. Amen. Huwag mo paniwalaan yung nakikita mo. Manampalataya ka kay Lord. Amen. Nag-promise silang mag-asawa. Alam niyo yung Cinderella? Lumapit sa akin, sabi ng pastor, alam mo, isa sa ating membro, lumapit sa akin. Sabi na, pastor, dahil ang pili ko sa kanya, sa Sunday, sabihin mo sa kongregasyon mo na ikaw ay mag-serve kay Lord full time. Tanggalin mo na yung mga negosyo, lahat ng mga pagkakitaan sa isip mo. Sabihin mo, full time mo kay Lord. Nung sinabi ko yung pastor, nagpalakpakan sila eh. Alam mo, pastor, Merkules, may lumapit sa akin. Isa sa membro natin, sabi na, pastor, ako ang magbabayad sa monthly payment mo sa sasakyan mo. Palakpakan natin. Then, pagkaraan ng mga ilang araw, siguro 2 days, may dumating na isang kaban na bigas, kape, sardinas, kompleto ang grocery. Umiiyak sila mag-asawa. Sa loob ng linggo niya, dumating yung naniningil ng kapitan. Kailan mo ako babayaran, pastor? Sabi na, sandali lang. Nag-pray. Sabi daw ni Lord sa kanya, bukas, bayaran mo. Hindi sinabi niya bukas. O sige, pastor, pero tanda mo, pastor, hindi kita pinupwersa. Pwede mong sabihin, next year, 2 years, 3 years, 5 years. Okay lang sa akin, pastor. Kita nyo? Hindi bukas, sabi niya bukas. O sige, babalik ako bukas. Pag-alis nung naniningil, biglang may tumawag sa kanya, pastor, nadaan ako sa bahay mo, nakagarahe lang yung big bike mo. Hindi naman nagagamit, maalikabok na, bilhin ko na lang. Magkano mo bilhin? Sinabi yung presyo, tama-tama pambayad sa kapitan. Kinabukasan, fully paid. Alam pa natin ang Panginoon. Ang mata ng Diyos ay umiikot sa buong daigdig. Naghahanap ng taong fully, wholeheartedly committed na naglilingkod sa Kanya, and He will give His strong support. Amen. Tao, balakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang hinahanap na puso, maliwanag po ba? Amen. Yan ang gusto niya sa kanyang bayan. Kayo yung bayan ng Panginoon. Nagkakaisa sa pananampalataya. Ephesians chapter 4, verse 12, makalagay doon, that you must have a unity in faith. Okay, then sabi nga sa 13, and to observe the Lord's command in the grace that I'm giving you today for your own good. Sabi nga natin yun, own good. Kaya magmula ngayon, huwag na kayong, sabi ko nga sa Santiago, turo ako sa kanila ng Merkulis ng gabi. Kapag kayo nagpupuri, huwag ng traditional. Total, nagpunta ka na rin sa loob ng church eh. Ang liwanag sabi ng Bible, the Lord will inhibit the praises of the people. Sa ibang version, the Lord will enthrone the praises of the people. Ibig sabihin, kapag ang mga kumakanta sa Panginoon ay galing sa puso, wholeheartedly, bumababa ang presensya ng Diyos sa kanilang kagitnaan. Tandaan nyo, once na bumaba ang presensya ng Panginoon, may healing, may deliverance, mayroong direksyon. Hindi pa yata natin napababa ang presensya ng Panginoon dito during our first worship eh. Kasi ang nakikita ko, napapansin niyo kapag ako yung pumupunta sa church, hindi naman ako umuupo sa harap pagdating ng praise and worship eh. Nasa likod ako. Binabantayan ko yung mga likuran nyo. Nakikita ko kung paano kayo nagpupuri kayo. Hallelujah. Kaya. Kaya sabi ko sa mga taga Santiago, ibigay na nyo. Nandito na rin lang kayo eh. Ha?
Ang liwanag nakalagay sa Psalm 139 o Psalm 149, nakalagay o 45. Make a joyful song unto the Lord. Amen. Kaya nga, pagtingin ko sa kanan, abay nakikita ko yung aking anak sa kasal ko anak. Kasi, siya lubog sa presensya ng Panginoon. Okay, meron naman yung gumagano lang, pero deep inside them, they are praising the Lord. Pero kung yung a pure heart, that's what I'm going for. A heart, pagka ganun ka magpuri, ang sabi ni Lord, these people were praising me with their lips, but not with their heart. Sayang yung pagkakataon. Iwanan na natin yung traditional, maging makatotohanan na tayo kay Lord. Amen. Say Amen. Okay. Then, introduction lang yun. Pasok na tayo sa ating pinag-aralan. Paano ba maglingkod ang mga tao may fully committed heart? Ayon sa layuning pinili ng Diyos. Okay. Magkaiba yung salitang mabuti kasi may mga mabuti na ginagawa natin pero ayon sa ating kalooban. Ang sinasabi dito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil halimbawa, dating ng eleksyon, matulungin yung mga politiko. Pero, tumutulong sila, hindi dahil ito ay alang-alang kay Lord. Tumutulong sila para makuha yung boto. That is according to their kalooban. Okay, inuukol nila ang kanilang buhay sa paggawa ng mabuti. Ayon sa layunin pinili ng Diyos. Okay, ano yung layunin? Sabi dito sa Ephesians 2:10. Sapagkat tayong nilalang, sa English, we are the workmanship of God. Yung salitang workmanship ay obra maestra. Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So bago tayo nilalang ng Panginoon, meron na siyang layunin na ginawa para sa atin. At ang layunin na yun ay yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Layunin, paggawa ng mabuti ayon sa kanyang kalooban. Bakit ayon sa kanyang kalooban? Kasi kapag tayo nagbibigay, tumutulong ayon sa kanyang kalooban, pinapasalamatan nila ang Diyos. Pagdating ng eleksyon, ang pinapasalamatan yung politiko, hindi si Lord. Ganoon yung mabuting gawa dapat. Okay. Then, paano ba maglingkod ang mga taong may fully committed heart? Pangalawa, sumusunod sila ng walang reklamo sa Diyos. Gaya nga ni Caleb at saka ni Joshua. Pero kung inutusan ka, uy, mag-evangelize tayo, ang init eh. Pwede ba? Kayo na lang. It's not fully committed. Amin po ba? Amen. Atin ba ako ngayon? Sobra mainit. Sa susunod na linggo naman, total, hindi naman naubos ang linggo. May mga ganun tayo. Pero mas mainit naman sa Dinadjawan, sa resort, di ba? Pero natitiis natin. Okay. Ang sabi sa Numbers 14:24, but because my servant Caleb, natalakay natin ito kayo na has a different spirit, follows me wholeheartedly, I will bring him to the land he will to, and his descendants will inherit it. So, sinabi ko na kanina, si Caleb,
Hindi siya nagreklamo sa nakitang sitwasyon. Sa halik, pinatibay pa niya yung kalooban ng mga natatakot ng pumasok sa Kanaan. Amen. Ganon yung mga taong fully committed kay Lord. Hindi tinitignan yung problema. Ang tinitignan niya yung kanyang magagawa sa kaya ng Diyos. Yep. Minsan nga, na-invite ako ni Doktora Panyag, Pastora Doktora Panyag. Sino na nakakilala sa kanya? Ayan. Dadalawa na. Ipugaw yun. Doktora, Pastora pa. At ang church niya noon ay nandito sa 4 lanes. Sabi niya sa akin, Pastor Sam, may invite na kita. Kasi nahihiya akong magturo ng tithes and offering. Kako sa kanya, Doktora, hindi ka dapat magpastor. Dahil kung nagpastor ka, ikaw yung bibig ng Diyos eh. Kaya masakit, kaya maganda, kaya malambot yung salita ng Diyos, sabihin mo ka matakot. Hindi naman galing sa'yo, kay Lord galing. Sige nga, ma-invite kita. Di, pumunta ako sa province. Nakita ko yung church niya. Ang liit, ang init, sira yung flooring, bagong hollow block. Sabi ko, bakit ganito yung church mo? Eh, alam mo naman, Pastor, ako lahat ang gumastos, hindi ko lang masahan yung mga membro, bla bla bla. Nakita ninyo yung pag-iisip ng isang pastor. Kako, pambihira ka naman. Kaya nga ibinigay ni Lord yung mga membro yan sa'yo dahil sila ang gagamitin ni Lord para mapaganda yung kanyang tabernakulo at mapaunlad ang buhay mo. Paano nila kung mapapaunlad? Mga estudyante lang yan, mga magsasakayan. Ang dami ng karinig. Sabi ko, Alikang Pastora, Doktora, pag-pray kita. Panginoon, patawarin mo itong doktorang ito, hindi alam yung kanyang sinasabi. Di nag-preach ako. Nung nag-preach ako, ito na, pagdating ng conclusion, nag-challenge ako. Okay. Ang sabi ng Hagay, pumunta kayo sa bundok, magbaba kayo ng mga kahoy, at gawin ninyo yung aking templo. Para yung glory ng Panginoon ay manahan sa templong ito. Sino dito ang sabik maramdaman ang glory ng Panginoon? Yun yung sabi ko sa kanila. Nagtaasan ng kamay. Nilapitan ko yung isa. Estudyante ka na? Opo, Pastor. Magkano ang kaya mong ibigay para mapaganda itong tabernakulo ng Panginoon? Estudyante, sabi niya, 10,000, Pastor. Nagulat si Doktor. 10,000. Tumayo yung farmer, sabi niya, Pastor, 20,000 lang. Tumayo yung labandira, Pastor, 5,000 lang. Natapos yung conclusion ko, umabot ng 180,000 yung gustong magbigay. Nakita mo? Tinitignan mo negatibo yung membro ng Panginoon. Sila ang kasama ng Diyos, ikaw, hindi kasama ng Panginoon. Laking insulto sa kanya. Pastor, pag-pray mo ako, babago yung isipan ko. Maraming ganyan. Pero once you are fully and wholeheartedly committed unto the Lord, walang imposible dahil lahat ng gagawin mo, si Lord ang magsasabi at magbibigay sa iyo. Amen. Okay. Then, sa Exodus, sabi doon, tingnan nyo yung mga Israel no. Nung sila ay nandun sa Egypt, gumawa ng pangako ang Panginoon kay Moses. Sabi nga, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptio ang ating bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Pakinggan niyo ito. Lahat ng tinitiis natin, alam ni Lord, hindi ito nakatago. Amen. Lahat ng paghihirap natin, alam ni Lord yan. Amen. Lahat ng problema mo, alam ni Lord yan. Pero bakit? Then, ang sabi niya, narinig ko ang kanilang pagdaing. Naririnig kayo ng Panginoon eh. Then sabi niya, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas, at ihatid sa lupaing mainam,
malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Canaaneo, Hiteo, Amoreo, Perizio, Hibiteo, and Jebuseo. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Bayan na ito eh. Bayan kayo ng Panginoon. Amen. May plano. Ang gusto lang ni Lord, puso. Amen. Meron kayo isang pastor. Kilala niyo si Pastor Erwin Ramos ng Enlight. Amen. Lumapit din sa akin. Pastor, nagsara yung mga business ko. Ganun din ang istorya ng isa. Ang business naman niya, yung mga karo, nagtitinda ng sweet corn, ice cream, yun yung kanyang business. Meron siyang pwesto doon sa NC, may pwesto siya dito sa Subway, may pwesto siya dito sa Palengke. Nabangkrap lahat yun. Iniwanan siya ng membro, isa lang naiwan. Ang tindi Pastor, isa lang membro. At yung naiwang membro, senior citizen. Lumapit sa akin, Pastor, tulungan mo, nakakahiya. Hey, nung ipinag-pray ko siya, sabi sa akin ni Lord, wholehearted, gusto ko siya. Sinabi ko sa kanya, kalimutan mo lahat, maglingkod ka kay Lord wholehearted. Medyo gumagano, nagre-reklamo, itong babae. Imagine, binatukan niya asawa niya, Pastor, sa harapan ko. Maniwala ka kasi kay Pastor, sabi niya. Pag sinabi ng ganyan, sumunod tayo. Okay, inalimutan natin yung business. Sabi ko sa kanya, okay, sa linggo ng hapon, magagali ako sa Quirino, mag-invite ka ako ng mga mag-asawa, magkakaroon tayo ng marriage encounter dito sa silong ng bahay mo. Kasi wala na sa church eh. Itong silong ng bahay mo, palibutan mo lang ito ng kurtina. Hindi naman mainit pa noon. Alam nyo na kapag invite, 6 na mag-asawa. O di labing dalawa yun. Nagkandak ako ng marriage encounter. Sumunod na linggo, umaten yung 5 pares, 10, at saka meron siyang membrong isa. Nagsimula sa service, 11, at saka yung pamilya niya. Sabi ko, okay, ako muna hawak. Kaya, siguro 3 Sunday ako nag-preach. Dahil kako, okay, medyo na yung pundasyon na, ikaw na, dahil ito, usapan natin, huwag kang gagawa ng desisyon na hindi ko alam. Ganun na nangyari. Ngayon, talagang full time. Ngayon, nakabili na siya ng 1,000 square meter na tatayuan ng kanyang church. Nakapagpatayo na siya ng house and lot na ididikit na namin yung kanyang bahay. Nakakuha na siya ng kotse. Why? Andun yung strong support ng Panginoon nung naglingkod siya wholeheartedly. Ganyan ang ating Panginoon. Ayaw niya tayo kasi yung hindi fully committed. Ibigay na natin ang gusto. Dahil sabi niya sa 9, naririnig ko ang mga daing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-ating ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Lahat yan walang naririnig kay Lord eh. Dahil kaya, papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang ating bayan. Nakita niyo yung concern ng ating Panginoon. Kung bayan tayo ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Just serve the Lord. Amen. Okay, papaano ba maglingkod ang mga taong may fully committed? Number 3, nananatili sila sa ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Sabi nga natin, nananatili. Sa English, meron tayong stick ability. Okay. Joshua 1:7-9. Sabi na doon. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses give you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not turn from it. Liwanag yung sinabi na doon. To the left or to the right.
Then, 8, sabi na, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night so that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kaya nga, mapapansin natin, maaring kung papansinin nyo lahat yung mga nakaupo dyan, marami ng dati na wala na dyan. Hello? Amen. Marami na. Baka sabihin ka na iba, pambira, ako na lang nag-iwan dito ah. Abay, pasalamat ka. Dahil may stickability ka. Kaya, yung iba, noong una, andun yung characteristic, on fire sila kay Lord. Alagang hindi mo ma-drawing yung kasiyahan nila kay Lord. Andun yung passionate, andun yung joy, andun yung delight. Makikita mo, kakaiba. Ganyan nung una eh. Ha? Sila yung testimonyo ng testimony dito, testimony doon, yan. At nasa harapan lagi pagdating ng service, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero pagkaraan ng maraming panahon, hindi sila nalilay. Pero nagbabago, pag nagbabago ang panahon, yung hindi ibinigay yung puso na bubuhay nun. Tama, mali. Nagbabago. Nawawala yung first love. Kaya nga, nung medyo tumagal na, ito na, Jesus, GIL na sila. Jesus is always late. Hello? Dati hindi na late. Pero nung tumatagal, palit na siya ng palit. Madalang na magbigay ng testimonyo. Wala lang masyadong apoy, kundi puro baga na lang yung nakikita sa kanya. At wala na sa sarap, gustong-gusto na sa likod. Yun lang pagbabago ng hindi fully committed ka lang. Mga simpleng sign. Hindi naman tawag sign and wonder yun eh, kundi sign and worries. Hello? Nawawala yung passion. Walang stability. Hindi talaga dikit na dikit kayo. Yun yung mga napapansin natin yan. Kaya nga, ano yung topic natin? Nananatili sila sa ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Kasi maraming may problema, hindi alam kung ano pinapagawa ng Diyos sa kanila eh. Mamaya katalakayin natin yon. Sabi dito, if I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kapag ang puso mo na kay Lord, kasama mo si Lord. Amen. Okay. Pang-apat, paano ba maglingkod ng mga taong may fully committed heart? Willing silang pumalaot. They are willing to go deeper. May sabi sa Luke 5:4-6, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang, pakibasa? Pakilakas? Okay, upang manghuli. Dahil sabi na, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Anong nangyari? Ganun nga ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapulit ang kanilang mga lambat. Tingnan ninyo yung pangyayari nito. Magdamag silang nanghuli, walang nahuli. Pero nung inutusan sila ni Lord,
na ihulog yung lambat sa laot, nakahuli sila ng marami. Kung titignan natin yung sitwasyon, ito ay gawa na ni Lord. Amen. Ganyan ang buhay natin. Kung titignan ninyo ako ngayon, hindi nyo makikita yung paghihirap ko nung nagsisimula. Sasabihin nyo, ang sarap palang magpastor. Kanya lang ko narating yung buhay ko ngayon dahil dumikit ako kay Lord eh. Amen. Hindi ko iniwanan yung pinapagawa sa akin. Kung noong panahon na yun, noong panahon na ako ay, noong 1975 that time, sumasahod na ako ng 280 pesos per day. Meron akong 100 pesos allowance, 50 pesos cost of living allowance, at meron pa akong economic bonus monthly. Ang laki ng kinikita mo. Kung yung panahon na yun, tatawagin ako ni Lord, abay, wala sa timing. Pwede kong sabihin, ano ba yan? Ha? Ba't ko papansinin yung panawagan? Kasi ang Panginoon, kaya kayo nandito ngayon, nasa timing kayo. Amen. May pinapagawa sa atin sila. Amen. Ina-appreciate na yung Diyos eh. Tama? Pero kung tinawag ako ng Panginoon noon, tatanggihan ko siya. Kaya anong ginawa ni Lord? Pinaghirap muna ako. Dili nung wala na akong matagpuan, doon ko tinanggap si Lord sa buhay ko. At doon ko nakita yung kanyang panawagan. Baka hindi nyo pinapansin ng Panginoon dahil medyo magandang takbo ng buhay ninyo. Tandaan ninyo yan. Lahat tayo may panawagan kay Lord. Amen. Okay. Kaya, yung mga naglilingkod kay Lord na buong puso, kaya nilang pumalao. They can go deeper. Kaya nilang, kumbaga, sukumin ano man ang problema. Mga sinabi ng Diyos sa ayaw pumalaot. Ito Revelation 3:15-16. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ito ang iniisip ko. Bakit sinabi ni Lord, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit? Ibig sabihin, mamili ka sa dalawa. Hindi pwede yung mainit ka malamig. Mamili ka, malamig ka na lang o mainit ka na lang. Gets nyo? Okay, balik natin sa pagpupuri. Kung purihin mo ako na mainit, wag mo lang akong purihin na malamig ka na mainit. Mamili ka. Maging malamig ka na lang, maging mainit. Dahil sinabi ko ngayon nandito na rin lang tayo, ibigay na natin. Amen. Yung hinahanap ni Lord. Huwag natin pabayaan na yung song leader lang yung nagbibigay ng tamang pagsamba kay Lord. Kailangan tayo lahat. Amin ba? Kaya yung sabi na, ngunit dahil ikaw ay maligamgam. Ito yung mainit at malamig, maligamgam. Anong gagawin na? Hindi mainit, hindi malamig, isusukat kita. Ito yung sinasabi ni Lord sa mga taong, mahirap, dito na lang ako. Sumali ka dito sa asirik na ko, mahirap. Baka may masabi pa sa akin ng tao, no talk, no mistake. Maraming ganun eh. Nagpapakasiguro, ayaw iwanan yung comfort zone. Anong sabi ni Lord? Basahin na natin. Yun. Kunwari, umaawit tayo. Pure heart, that's what I long for. Ito nga maingay, nag-pray-praise ako eh. Heart, sabi ni Lord, pray! Isusuka kita. Pero pag nagpupuri ka, heart that hides your word,
So that's see with action pa. Sabi ni Lord, that's it. Yan. Yan ang gusto. Amen. These people praising me with their lips, but not with their heart. Alam mo, noong na-istorya ko na dito minsan nung pinag-aaralan ko ang Biblia, paano isusukan ni Lord ang tao? Lord, ipaintindi mo nga sa akin yung ibig mong sabihin, isusuka kita. Alam mo, pinaalala sa akin ni Lord yung karanasan ko. Nasabi ko nga dito noon, na at the age of 11, mayroon akong girlfriend. Siya yung aking papila, na naging first love, na naging true love. Dahil sinabi ko kay Mrs., alam mo Papa Dan, ang pag-ibig ko sa iyo ay only 25%. Kasi 25% sa ating papila, 25% sa ating first love, 25% sa ating true love. Yung 25%, ikaw yun. Kanya lang, ito maganda. Yung 25% na ibinigay ko sa iyo, hinaluan ko ng 100% wholeheartedly. Faithfulness. Walang kwentang mahalin mong babae kung kulang ka sa katapatan. Kaya nga, ang daling pumapansin sa amin, wow, ang sweet naman nyo lagi kayong naka-holding hands. Dalawang bagay kung bakit lagi ako naka-holding hands sa misis ko. Una, baka madapa. Mas malaking problema. Pangalawa, sanay na ako magpag-holding hands sa kanya. Parang hindi na ako lumalakad pag hindi ko siya hawak. Faithfulness. Kaya hindi kami nag-away, hindi kami naghiwalay, hindi kami nagkaroon ng mga problema because of love and faithfulness. Amen. Doon love na love ko, pero hindi faithful. Gets nyo? Okay, at the age of 11, nagkaroon kami ng laro, yung taguan. Gabi yun So, ito na, ito yung kayang grupo, kami naman yung magtatago, di nagtago kami, magkasama kami dalawa. Nagtago kami dun sa masukan, ito yung balag ng yung upo, ang kapal nun, yung mga saluyot na damo sa ilalim, doon kami sumukusok na dalawa. Hindi namin namalayan yung oras. Hating gabi na pala. Yung mga taya, hindi na kami nahanapan, natakot na. Umuwi, nagsumbong sa bahay nung girlfriend ko, nagalit sa akin yung magulang, ayaw nila sa akin. Lumabas yung tatay, yung kanya uncle, may dalang shotgun. Natagpo ang kami doon. Sabay hawak yung kwilyo ko, ito nga, sige ka, bata-bata pa nyo. Sabi ko, mahal ko ka naman, mahal ko po yung inyong. Pweh! Ginano na ako. Ganun pala yung isusuka kita. Gusto nyo iganon ni Lord? Lord, naglilingkod naman ako, kanya lang late ako lagi. Pweh! Lord, nagpupuri naman ako kasi ang gulo ng anak ko. Pweh! Hello? Bakit tahimik kayo? Yan ang sasabihin ni Lord sa mga ayaw pumalaot. Ano naman sasabihin ni Lord sa gusto pumalaot? Ito. Romans 12:11-13. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Hindi ako yun si Lord. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Wholehearted. Amen. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Amen. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Amen. Ito yung sinasabi ni Lord sa mga wholehearted, sa mga gustong pumalaot. Manalangin kayo palagi. Yan sabi na, maglingkod kayo ng buong puso at tumulong sa nangangailangan. Amen.
kayang ibigay yung natitira, kaya pang ipahingi. Sino yung ganon? Hello? Sino gustong pumalaot? Amen. Itaas nga kanyang kamay. Magmula Sunday, obserbahan mo yung pagpupuri. I-video nyo ha. Gusto ko makita. Mag-video kayo sa likod. Total, kilala ko na lahat yung likuran ng mga nandito. Aber, meron minsan may bisita ako dito. At taga Manila yung bisita ko eh. Hindi ba kumanta tayo na, ano may kanta yung Luzon, Visayas? Sambahin si Yahweh. Lumabas na si Balao sa gitna, sabi ko. Inalapit ako ng bisita. Ang bisita, sino? Ha? Ikaw ka ba? Oo. Ganda lang sana magpuli tayo ng mga tao. Talaga. Nadidigas eh. Bigay todo. Kaya? Okay. Kawawa yung mga suligan natin. Lumalaki binti sa kalulundag. Yung kongregasyon, pumapayat yung binti. Alulundag. Okay. Kaya ang sinabi ni Job, ito naman sinabi ni Job, 31:32, sabi nga, mapapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at hindi sila hinahayaang matulog sa lansangan. Kita niyo galing ni Job, paglilingkod yan. Talagang pumapalaot sa paglilingkod. Kasi ang sabi ng Panginoon, golden rule, if you love your neighbor. That is the summary of God's commandment. Amen. Okay, sabihin natin conclusion. Palakpakan natin, yun naman inaantay nyo eh. Okay, pinalakpakan niya. Sabi sa Luke 19:13, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, you are the servant of God. Ito sabi sa inyo ng Panginoon, mensahe ng Diyos sa inyo, occupy till I come. Amen. Paano kayo mag-occupy? Pumalahat kayo. Bigyan kayo ng todo. Yeah. Sa tingin ba nyo, pakiramdam pa, siguro kung natatandaan ninyo ito, nung pumasok yung taong 2015, hindi ako nagkakamali, nababanggit ko na mayroong darating na big event sa buong mundo. Ayan, dumating na sa Middle East. Ang tinitignan ko ngayon, yung giyera. Kapag namuno na ang Russia sa pag-atake sa Israel, that is the beginning of Great Tribulation. Ezekiel chapter 37, chapter 38, and chapter 39. Kapag nanguna, nakita ninyo ang Israel sumusuporta pa lang sa Iran o ang Russia. Sinusuporta lang niya Iran. At saka yung mga Hamas, Hezbollah, Houthi na yan. Sumusuporta. Ngayon, sumama na sa kanyang China, North Korea, bukod sa Iraq, Syria, itong mga ibang katabi doon, bukod doon. Pero pag sila ang nangunang sumalakay, pinaplano na rin yung pagtayo ng pangatlong templo ng Panginoon na kung saan doon titira ang Antikristo. Malapit na. Kung malapit na, anong gagawin natin? Napakahalaga yung ating buhay na walang hanggan. Amen. Yung mapapalitan yung katawan natin ng immortal. Yun yung mahalaga doon. So, no time to relax. Pumalaot na tayo. Amen. Kaya nga, occupy till I come. Dahil sabi sa 1 Peter, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.
Ano ibig sabihin ng lahat? May itsapwera ba doon? Wala. Hindi mo kayang magmahal kung wala sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya dapat sipsipin natin lahat yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya sabi na doon your love that endureth forever. Pabayaan natin manahan sa atin yung pag-ibig ng Diyos para kaya natin magmahalan sa bawat isa. Then sabi sa 9, huwag maging pabigat o mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Open your house to Amen. God's family. Yes. Then, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gift of God, ang tinatalakay ko, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Lahat tayo may gift. Nakikita ko dito, lahat tayo may gift. Andyan yung mga, nakita na lang nyo yung ushering. May mga nag-a-usher dyan na talagang nag-i-enjoy sila. Kahit ganun lang yung ginagawa nila, nag-i-enjoy sila. Yun yung gift nila eh. Kaya ang sabi diyan, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Malaking tulong yung dancing ministry lang natin. Yung mga hindi nakakapagsayaw, nagsasayaw eh, pag nakikita nila yung dancing ministry natin. Yung ushering natin, pagpasok pa lang yung mga may problema, dahil magaganda yung ngiti, abay lumuluwag yung kalooban nila. Kakayanan, gift. Then, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ito yung paglilingkod na dapat natin gawin. Kung ito yung gift mo, magturo, di magturo ka. Kung ang gift mo, ikaw ba'y tagapaglingkod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Ano ba ibig sabihin tagapaglingkod? Kumbaga, maluwag o maluwang ang ibig sabihin tagapaglingkod. Yung ginagawa mo dito sa tabernakulo ng Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Yung mag-ayos ng upuan, naglilingkod ka rin kayo. Hindi ka nagkakalat. Nandiyan ba kayo? Amen. Lahat yan ay uri ng paglilingkod. Then, sabi na dyan, Hebrew 13:2-3. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Ligit sa kanilang kaalaman, may ilan nakapagpatuloy na ng mga anghel. Huwag niyo isara yung bahay ninyo sa pamilya ng Diyos. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Ginagawa ba natin yan? Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Kaya huwag kayong enjoy, pasyal dito, pasyal doon, na sinusulo natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Mag-share tayo sa mga nangangailangan. Romans 10:6-8, sabi na doon, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandalog ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, ito yung propesya. Sabi niya, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ito yung mga nagbibigay ng exhortation, yung nag-encourage. Amen. Ayon, sabi doon, sa sukat ng ating pananampalataya. Huwag naman yung ang faith mo ganito lang, pero kung mag-counsel ka, ganon. Gaya ng iba, ito yung mayaman, naku, tanggapin lang ninyo ang Panginoon, uunlad ang buhay nyo. Samantalang siya,
Hindi nga maunlad eh, mahirap na siya eh. Kaya sabi tuloy ng mayaman, sino kayo nangangailangan ng Kristo? Ako o ikaw? Ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Then, kung paglilingkod ang ating kaloob, inulit na naman, maglingkod tayo. Kung magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Dahil sabi na, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Ito yung nag-i-encourage, nag-i-exhort. Amen. Yung magbibigti na lang, bigla na lang mawala yung balak na magbigti at maglingkod kay Lord. Ito yung matitinding gift ito eh. Then, magbigay kayo ng buong puso. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Pagbibigay na walang tali. Alam niyo yung mga nagbibigay may tali. Saan may binigay ko sa'yo? Gets nyo? Amen. Kaya yung pagbibigay, isang uri ng paglilingkod kay Lord. Amen. Maliwanag ba? Amen. Then, sabi niya, kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Ito na yung mga leader. Self-group leader natin, family leader, pastor, ito na yung mga assistant pastor, mga leader yan. Kung leader ang gift mo, then mag-lead kayo. Amen. Mag-lead kayo na sumusunod doon sa nasa itaas. Amen. Hindi kumukontra sa itaas. Okay. Kung pagkataon gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. So, lahat yan, nasa atin. Amen. Ikinalak ng Panginoon yung mga gawain na yan. Kung nasa inyo itong mga ito, maglingkod kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, pumalaot kayo. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Then, lastly, pagkatandaan ninyo. Sabi daw, hindi ang ating mga kaloob ang nagpapasya sa ating paglilingkod sa Diyos na buong puso, kundi ang pagiging those whose heart is fully committed to God. Amen. Hindi yun ang nagpapasya. Ang nagpapasya pa rin ay yung ating puso sa paglilingkod. Bakit? Nasa iyan kung gusto mong gawin. Kapag ginawa mo yan, tutulungan ka, very strong ng ating Panginoon. Kaya sabi dyan, ang kaloob ay gagamitin natin sa paglilingkod, subalit hindi ito ang nagpapasya sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Instrumento, yun yung ating ministry, yung gift. Pero nagdidictate ay yung willingness of your heart. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, iwanan na natin yung traditional. Iwanan na natin yung sakto. Pumalaot tayo. Maging extraordinary servant of God. Ha? Ba't wala sumunod? Malapit na dumating ang Panginoon, traditional pa rin. Okay, tayo lahat ay tumayo. Palakpakan mo natin ang Panginoon.